Kwento lang po natin sa inyo kung paano po yung ginawa natin doon sa pagpupunla sa dry. Sige lang po, comment lang po kayo dyan sa live natin ngayon, 7:12 in the evening. Dito naman tayo sa ating YouTube. I-upload natin are. Yan. O, sa abot ng aking makakaya, i-recall ko lang kung paano natin ginawa sa dry na pagpupunla. So ano po muna ang purpose ng pagpupunla sa dry? Ang purpose po ng pagpupunla sa dry is para hindi ka mahirapan magbunot. Kahit isang tao lang sa punla na para sa isang hektarya ay isang araw, sobra-sobra. Mga kalahating araw mo lang bubunutin yan. Hindi mo na kinakailangan bigkisin kasi yung mga ugat naman yan ay magkakapit din. At the same time, isa pang purpose is yung punla, hindi mahahabang ugat pero na-develop yung primary, secondary root system niya. At saka yung root hair. So walang stress, hindi siya naputol, madaling bunutin. Ano pa ba? Healthy ang punla. At saka kunti lang na punla ang kailangan mo sa isang hektarya kasi kahit isang piraso nabubuhay tulad yung ginawa natin po dyan. Then yun po yung mga objective kung bakit po tayo magpupunla sa dry. Hindi ka mapuputikan, madaling trabahuhin. So paano na ngayon ang gagawin natin sa pagpupunla sa dry? So step by step na i-recall natin. Unang-una naglinis tayo ng punlaan natin. Kung madamo yan, papalahin mo, tatanggalin mo yung damo. Pagkatapos mo matanggal yung damo, sa isang hektarya, maglinis ka ng 1.5 by 20 meters. Kasya na po yung punla na yon. Makakapagpunla ka na po dyan ng mga 10 kilo. Kung alanganin ka, gawin mong dalawang 1.5 by 15 meters ang gawin mong punlaan. Siguraduhin nyo lang po na nalinisan mo maigi, walisan mo. Pagkatapos mo mawalisan, pwede na po yun. Pwede mo nang basain actually ng bioenzyme para yung pagpupunlaan mo ay lumambot yung sa manipis lang na ibabaw, magkaroon ng humus. Pagkatapos po nun ay pwede mo nang sabugan actually yun. Kung wala ka namang organic fertilizer na chicken manure ay pwede mo nang sabugan yun. Yung basa mo ng bioenzyme, 2 takip ng bioenzyme per 16 liters of water, pwede mong gawing 3 bioenzyme. Pwede mo rin haluan na ng bioplant booster, 2 takip din ng bioplant booster at babasain mo yung area na yun. Pagkabasa mo, pwede mo nang ibudbud doon yung binhi mo. Pagkabudbud mo ng binhi doon, ay babasahin mo lang mo yun sa umaga, babasahin mo lang sa gabi yung iyong pinunla. Pwede pong tubig, pwede rin haluan ng bioplant booster every time na babasahin nyo. Pwede nyo pong lagyan ng 1 takip hanggang 2 takip per 16 liters of water. Pero para mas maganda, ay mag-interval kayo ng mga 3 days bago pagkatapos nyo maipunla. Mga 5 days po, malalaki na po yung punlaan ninyo, yung punla ninyo. Then pagdating po ng 12 days, pwede mo na pong i-transplant yan. Pwede mo na i-transplant sa pamamagitan ng pagbubunot. Mabilis lang naman binubunot yan, parang hindi siya lumalaban. Unlike doon sa putik. Sa putik po talaga, napuputol ang ugat. Tapos pag hila mo kasama putik, hindi po maganda. Ang hirap itanim, ang hirap pagpagin, tapos nai-stress yung palay kasi pinapagpag mo. So what's the use of mahabang ugat, mahabang punla kung ibabalik mo rin lang naman siya sa 0, di ba? Para siyang babalik sa 1. Kaya nga po yung DET na sinasabi sa pagtatanim ay applicable yan doon sa mga na-stress. Doon sa mga na-stress na mga punla, kaya po days after transplanting ang bilang. Supposedly, hindi po ganun eh. Sa sistema po ng dry bed na pagpupunla, kung kailan mo siya itinanim, dapat kung kailan mo siya pinunla, doon mo halos siya bibilangin. So, mas maaga ka rin mag-harvest ng dry bed na pagpupunla. So kung lumampas man siya ng 12 days, 13 days, 14 days, at binabasa-basa mo naman every now and then, every morning, every hapon, ay wala pong problema kasi hindi po siya maninilaw. Unlike sa pagpupunla naman doon sa semento, which is limited yung access niya sa lupa. Wala siyang access sa lupa actually kasi sementado nga. So, hindi mo na-develop yung root system ng halaman. Samantalang sa dry bed na pagpupunla, meron siyang access sa lupa, nilagyan mo ng bioenzyme, nagkaroon ng humus yung ibabaw, doon lang umiikot-ikot yung ugat doon sa mababaw na yon. Kaya pag hinila mo, hindi lumalaban yung ugat. Kung hindi, sumasama talaga yung punla at walang putol. Yun po yung advantage ng dry bed na pagpupunla.